talaga yan. Sana. Lagyan mo na. Oh. Muna kayo dyan. Kumain na kayo na din. Nasaan yung mga kapatid niyo? Ako, talaga po. Ako talaga naman yung pasok ko. Andy! Anjo! Ay, maganda. Nakakalimutan ka na doon. Tawagin ko rin ito kanina. Andy! Anjo! Halina kayo. Kumain na kayo. Ang sakit ang gulo ko. Muna. Inumaga na naman kayo. Andy, mas matanda ka. Ikaw pa kumukusin sa kapatid mo. Nay, alam niyo, wala naman ako kinalaman sa pag-uwi ng umaga na ito ni Anjo eh. Baka kasama niya kasi yung girlfriend niya. Alam, tignan niyo sa mga tingin sa akin. Oo. Laglagan mo na. Kumain sa akong sapatos ha. Anjo, hindi ba sinabi ko na sa'yo, tapusin mo muna yung pag-aaral mo bago mo atupagin yung pag-girlfriend mo. At ikaw naman, Andy, puro ka barkada. Paano ka magiging pulis yan kung ikaw mismo wala kang disiplina sa sarili? Si, pakainin mo muna mga bata, ha? Tay, Nay. Gusto ko sanang mag-shift ulit eh. Ito naman si Anthony, oh. Masyadong nai-inlove sa eskwelahan niya. Ba't di mo kaya pakasalan na lang yun, ha? Ano ba talaga kung gusto mong tapusin? Tay, ang gusto na magpakasal, eh, itong si Anjo. O ano, huwag kang pikon. Diba? Diba? Tama na yan. Kanina pa kayo dyan. Anthony, anak. Bakit hindi mo muna tapusin yung pag-aaral mo? Nakadalawang taon ka naman sa barko. Eh, Diyos mo, maganda naman yung nursing. Bakit hindi mo nalang ituloy? Nursing naman. Eh, hindi naman titulo yun eh. Ano? Magtitik-tik na lang yan ng kalawang sa barko buong buhay niya? Hindi naman yan nagpapakakuha sa hanap buhay para bumagsak sa kanyang profesyon. Ha, Anthony? Tay. Ako tayo, gusto ko na magkatsapa para matawag na akong SPO1 de Diyos. Oh, ba't ka natawa? Totoo naman eh. Hindi ka pa nga nag-enroll eh. Sabat ka na sabat dyan. Hindi ka naman nakakausap. Eh, bakit ikaw sino kausap mo? Kuya. Kinakausap ka ba niya? Kuya, kumatulong ko. Hindi sila kayong dalawa dyan, ha? Kanina pa kayo. Kung meron kayong gusto sa buhay, siguraduhin nyo lang para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Tayo ako po gusto ko mag-aral sumayaw. Sayaw? Opo, pinag-aaralan na rin po yun. Pwede po yung gawing course sa college. Eh, ba't di ka na naman boksingero? Tumigil ka na, ha? O ito naman, Boy Dandan, asan na report card natin, ha? Tunyi. Just sa ano, nanalo na naman ng contest. Tingnan, display ko na. Oh? Yung pininta niya, nanalo ng first prize sa school division 11. Ayan, tinan mo. Aba, congratulations, anak. Malang-mala ka sa tatay. Tatahimik, pero matinik. Tay, kaming dalaw ni Anjo, manang-mana sa inyo. Pareho kaming mahilig sa mga ano eh, sexy chicks. Eh, ba? Aba, ako matinig din ako sa chicks. Noong araw, isang chick lang naman ang nagpatinaw sa akin. Tama na yan. Yes lang, Tay. Risky lang. Paano ka kanya sa kanya?
Magkape muna po kayo. Salamat. Napapansin ko, mukhang kabalas na sa araw nito. Marami lang po tao. Pansin ko kasi. Napakaraming aplikante ang sisensyo pa nila. Ikaw naman. Single na. Yes. Lahat na ipapagawa niyo, panigurado magagawa ko. Marami akong experience. Chairman, basta pag may kailangan kayo, you can just call me anytime. Nandiyan yung number ko. Chairman, mauna na ako. Thank you. Auntie, ito po yung mga bayad dito ng mga aplikante kanina umaga. Yung napalagay po ni Uncle Jun sa ano niya, sa mga files niya. Akin yan. Ako nang bahala rito. Sige. Sige po. Kap, Muying po. Oh, boy, Atlas. Kilala kita. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Kundi po sa inyo, hindi ko po mapagamot ang asawa ko. Wala ka naman. Kung may kailangan pa kayo, magpasabi lang kayo, ha? Opo, Kap. Maraming salamat po ulit, Kap. Sige po. Sir! Nasaan mo yung asawa ko? Ako lang po. Maraming salamat po. Tunying! Oh, Ano ba nangyari? Kasi naman sobra akong kinabahan. wala, okay na. Eh, ba't nagkaganon yun? Okay ako muna naman. Gagos lang ito. Wala. Aksidente lang. Ayos naman ako eh. Ano nangyari sa inyo? Oh, relax. Okay ako. Ha? Basta kapitan, kung sakaling may maalala lang pwede makatulong sa kaso to. Tatawag nyo lang agad ako. Oo. Sige, salamat. Sige, muna lang. Salamat po. Ano ba kayo? Ayos na ba kayo? Oo, ayos ako. Ano ba kayo? Makayakap kayo. Parang napano ang tatay ninyo. Bakit ba sumabog kasi sa sasakyan nyo? Maliit lang na aksidente yun, ha? Ang lakas daw ng sabog tayo Maganda na nga yun. Short circuit siguro. At saka may konting differential sa daan ng gasolina. Yun lang yun. Ano ba kayo? Di ba ang tatay niya ba kayo? Buti na lang tayo, may anak ka na malapit na maging nurse. Gagamutin ka ni Kuya, di ba Kuya? Oh, sige. Bakit ba kayo? Saka nyo na kausapin ang tatay nyo. Sige na. Sigurado ba kayo? May sulit pa kayo? Datos lang yan. Sige na, sundin niyo na ang nanay niyo. Dali. Pasok. Ganyan.
Alam mo, Tunying, napakaswerte mo sa asawa mo. Mabait na, napakasipag pa. Bihira na ganyan klaseng babae ngayon. Napalitan ko nangyari sa'yo, Tunying. Mag-iingat ka. Alam mo naman, mainit ang mata na sa'yo. Alam natin, napakalaki na influensya sa bahay natin. Kilala niyo naman po ako, Vice Ronnie. Kung ano po yung makakabuti, siya po aking papalingan. Yung nakakabuti sa iyo, hindi nakakabuti sa ibang tao. Malaki na naitulong mo sa akin, Tunying. Kaya nga ako nagpunta rito para humingi ng tulong sa iyo. Bilang Pangulo ng Kapisan ng mga Kapitan, kailangan tipunin mo mga kabesa. Kailangan pag-usapan natin kung paano natin matutuloy ang maganda natin layo sa bayan. Wala pong problema yun. Alam niyo naman, malaki po ang paniniwala ko sa inyo. Magkano ba kailangan natin? Bahis, hindi naman po ako humihingi ng papayaran sa tulong na bibigay ko sa inyo. Alam naman niyo po yun eh. Bilib ako sa iyo, Tunying. Kakaiba ka talaga. Kakaiba ka sa mga ibang kapitan natin. Hindi ka kayang paikutin ng pera. Sige. Ito tandaan mo, Tunying. Pag may problema ka, o kailangan mo ng tulong ko, tandaan mo, nandito ako palagi para sa iyo. Sige, ako na muna mo. Salamat. Okay po. Anong ginagawa mo? Nalilinis ko lang itong baril ko. Abay, matagal na pa na hindi kita nakikita ganyan. May problema ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano ba gusto mo pag-usapan natin, ha? Aba, Tunying, ako ang asawa mo. Kung ano man ang problema, kailangan ko malaman. Sa tinagal-tagal mo ng pagsasama natin, ngayon mo ba ako pagdududahan, ha? Talagang nagdududa ko. Mercy, kung ano man yun ang nangyari sa akin kanina, wala yun. Aksidente lang yun. Baka napagkamalan lang ako eh. Hindi ako matahimik eh. Nag-aalala ako. Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero ginawa ko ngayon. Wala naman nangyari masama sa akin, ha? Kasi wala naman akong ginagawa kalokohan. Isa pa, wala naman akong atraso kahit kanino. Kaya pwede ba yan duda mo? Tanggahin mo na yan. Tulad ng isang araw, yung isa sa mga aplikante, kung makahawak ng kamay mo, akala mo may relasyon kayo. Naku, ito na ang asawa ko. Jelly. Nag-asawa kasi ng pogi. Alam mo, Tunying, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Di ba alam yan? Buti pinaalala mo. Yung silver anniversary natin, malapit na, di ba? Ito para patunayan ko sa'yo, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Yung matagal na natin pinag-usapang garden wedding para sa renewal of vows natin, ituloy na natin yun. Kahit ilang beses kitang pakasalan gagawin ko. Naku, Tunying, kahit wala yun, basta wala na mayari sa'yo, kampante na ako. Teka na. Ano? Tulog na tayo. Oo. Tulog na tayo. Halika na.
umuwi na sabi mo, pagmamasay. Ginawa sa'yo nung Teka. Ano ito? Ano ito, ha? Eh, Day, kasi nalasing ko eh. Hindi ako pala pinapauwi. Alam mo, ako punong-puno na ako sa bata ito, ha? Hindi. Minaon ka. Ano ba talaga gusto mong palamasay, ha? Punong-puno na ako sa bata niyan, eh, oh! Ikaw naman, tawa ka ng tawa dyan. Tumigil ka na nga dyan, ha? Sabi niya kasi sa akin, gusto niya maglasing. Eh, bilang kapatid niya, kailangan ko siya nabayan, di ba, Tol? Ikaw kung sinto dyan, gusto mo tamaan ka? Hindi. Tay. Nakipag-iwalay girlfriend niya sa kanya. Buntis. Buntis, di ba? Oh, sino may kasalanan niya? Ano ka pa? Oh. Ang hatch nito, ha? Imported. Galing lang ito sa igis ng lahir. Yung mga nauna dito, karamihan lagi panalo. Kuya, baka naman hindi ka nakakasiguro na hindi ka magkakaya. Hindi naman may iwasan yung madaya ko. Talagang mayroong madaya. Kaya dapat siguraduhin mo lagi malakas yung manok mo. Kaya lang sa sabo, kahit pa paano, madaya ka man, patalo ka, bumagsak ang manok mo. Ang kabutihin doon, alam mo kung sino yung tumalo sa'yo dahil magkaharap kayo naglalaban. Tingin. Bakit di ka muna lumayo dito? Maglamig. Magbakasyon ka muna sa Amerika. Wala akong dapat pagtaguan. Hindi ako operador. Alam mo, kapag kauutras ako, parang binigyan ko na sila ng dahilan mag-isip na natatakot ako sa kanila. Hindi ako natatakot kuya. Kapag nasa tama ka, hindi ka dapat matakot. Ha? Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Kailangan na eh. Hanap pa ako ng office bukas. Tingnan mo, nangangamuta ka na. Kailangan na eh. Lapit ng kape ko. Okay ka lang ba? Medyo. Nahihirapan na ako eh. Sa edad ko kung dapat nagkatrabaho na ako. Oh, di ba natapos mo na yung bagong barko? Yung... Cruise management na eh. 2 years lang po yun eh. Hindi ba makakaano ka na ng trabaho sa gusto yun? Hindi, alam mo naman ang gusto ng tatay eh. Kailangan merong idol makaligid sa pangalan mo. Eh, kung kaya ko walang magdodoktor eh, dapat yan makinuha kong kurso eh. Pero nakikatapusin ko ng nursing na eh. Para po kapag ng karangan sa inyo. Siyempre bilang panganay, kailangan makatapos ang pag-aaral. Huwag mong pilitin itong hindi mo kaya. Kung gusto mo, mag-iba ka ng kurso. Papayagan ka ng tatay mo. Alam mo naman yun, susuportahan ka nun.
Mabuti ka nga, masipag ka mag-aral. Hindi tulad namin. Hindi kami nakatapos. Natatakot lang ako na eh. Baka kasi mabigo kayo eh. Magpo-play po ako. Sige ba po yan? Ano ba play nila? Sige, ganito ha. Una mo ng litrato, tapos reklamo natin sa tinawala. May nag-aantay ko sa inyo sa labas. Sige. Ayusin natin yan ha. Muli ka, ikaw nasa may kausapin ko. Tol, sunod-sunod yung pananalbahay na ginagawa sa atin ah. Malaman ko lang kasi kayo tumatarantado kay tatay. Uunahan ko yun. Sino ba kalaban niya? Wala naman ako nakikita kaaway ni tatay ah. Adjo, hindi naman ganyan pag-iisip. Di naman nakakatulong eh. Anong gusto mong gawin? Patayin natin mapatay si tatay? Bago mangyari yan, una ko rin magkabit yan. Sino ba balikan mo? Magugulo ka? Bakit iniisip kang gandang gawin? Ang hirap sa'yo, puro kang pabide. Wala ka namang kwenta eh. Uy, ano ba? Tumihirahin ka naman yan! Nay, gusto niyo si tatay. Hindi naman nagkaroon ng komplikasyon. Pasalamat na lang tayo at walang vital organs na tinamaan. Salamat, Doktora. Andy, umalis ka nga dyan. Baka mahirapan ang tatay mo. Yan siya. Okay lang yan. Akala yata ng mga batang ito ay mamamatay ako agad. Diyos na mapagin. Mercy, totoo yata yung sinabi ng tsakatin mo. Na? Napangasawa mo, masamang damo. Oo, kita mo kaya. Nagpapatawa pa kasi. Aba, kinumaliya na pupunong pa ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasay sa iyo. Bukod kang pinagpada sa babaeng lahat, pinagpada naman ang iyong anak na si Jesus. At Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo, kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Bukod kang pinagpada sa babaeng lahat, pinagpada naman ang iyong anak na si Jesus. Abati ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman na iyong anak na si Jesus. Mercy, usap-usapan sa bayan ang mga nangyari sa asawa mo. Tsaka Carmen, maraming tao. Hindi ba nakikita? Huwag muna natin pag-usapan yan dito. Alam mo, kahit tinutubuan ng pula ba ang mga mata ko, malinaw ko pa rin nakikita ang mga nangyayari sa paligid. Hindi ako kagaya mo na nagbubula-bulagan. Tsaka Carmen, Hindi niyo ba kilala kung sino kalaban niyo? wala akong kami kaaway. Eh bakit dalawang beses pinagtangkaan ang buhay niya sa tanim? Tsaka Carmen, kilala ko ang asawa ko. Mahigit 20 taon na ko kami kasama. Alam ko bawat galaw niya. Alam kong nagsisinungaling siya sa akin o hindi. Kilala mo? O kilala mo nga ba?
Mercy, huwag mo nang mamasamain itong mga salita ko, ha? Pinabigyan ka kasi sa akin ng iyong ina. Kaya, gagawin ko lahat para mapaalalahanan ka. Ha? Paalala lang. Ay, gusto mo ng fishball. Yan, bili tayo. Manong. Karating ang tao yan? Ba't mo sasabog yan sa sasakyan? Oo naman. Hindi mangang. O, ito. Ito, ma'am. Nanay! Ay, auntie. Nanay! Pakilala ko sa inyo, pinakamaganda kong girlfriend, si Ella. O Ella, nanay ko. Magandang araw po, Tita Mercy. Nanay na lang. Napakaganda mo. Salamat po. Magaling talaga pumili ng anak ko to. Nay. Meron pa kayo masabi na iba? Ay, Ella, papakilala ko pala sa iyo mga utol ko. Si Arnold, si Maya. Oh, mag-hello kayo kay Ella. Oh, sige. Oh, mauna na kami. Okay. Mag-ingat kayo, ha? Sige. Paalam ka na. Una na po kami. Sige, yan. 50 sa ako. Opo. Baka po sa Huwebes. Mamaya po pupunta ako. Kuya Obed, pupunta na po ako. Aminin mo na sa akin. Ang mga pera nito ay galing sa iligal. Saan? Sa wete? Sa sabong? Relax. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't di ka magtanong? Tunying, kalat na ang usapan sa buong bayan. Marami ka daw kaaway dahil sa mga gawain mo. Aminin mo nga sa akin. Bakit hindi mo pa ako tapatin? Asawa mo ako! Mercy, alam mo, ito mga perang ito. Ito, para makatulong sa mga taong lumalapit sa akin. Kung gusto mong kasaluhan kami, malinis na tubig ang gamitin mo. Mercy! Ang perang ito para sa barangay! Koleksyon ito mula sa small town natin, hindi ito weteng, hindi ito sabong. Sino bang kaaway natin? Kasi ayaw mo naman kasama sa trabaho ko yung magkaroon ng kaaway kahit wala akong ginagawang masama. Hindi ba naiingin? Siguro yung iba, hindi gusto yung ginagawa ko. Hindi sila masaya. Mercy, ito lang ang gusto kong malaman mo, ha? Sa dinami-dami ng tao, ikaw lang ang kaisa-isang hindi ko inaasahan na pagdudahan ako. Alam mo ba yan? Ha? Kasi nasasaktan lang ako kapag may narinig ng mga ganyan eh. At lalo natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Paano ako? Paano pamilya natin? Tama ang sabi ng kuya mo. Umalis ka muna dito. Magbakasyon ka muna sa ibang bansa. Kaya maalis, Mercy. Wala tayong ginagawang masama. Bakit tayo pa ang natatakot, ha? Sige. Mercy, magpahula tayo. Ay naku, alam mo naman hindi ako naniniwala dyan eh. Sige na, nandito na rin tayo eh. Sayang naman. Halika, katuwaan lang. Sige na, katuwaan lang. Madam,
Magpapamula kami. Unahin niyo po itong pamangkin ko. So kayo, mauna ka na. Sige na, sige na. Talaga, inak mo pala. Tatlong bagay na nakikita ko sa'yo. Una, mag-aasawa ka ulit. Magkakaroon ka ng maraming pera sa katapusan. Ayun ang gusto ko. Ang pangatlo. May taong mamamatay na hindi mo ka mag-anak. Malapit ang tao to sa'yo. Andy, bumangon ka na, mataas na ang araw. Hindi ka pa papasok. Nay, wala akong pasok ngayon. Tumayo ka na dyan. Inumaga ka na naman kasama ng mga barkada mo, no? Sunod na ako na. Kumain ka na. Tumayo ka na dyan, ha? Sige, wala eh. Abot sa 12 milyong pisong pera mula sa napagpapagawa ng pabiktima at imasang nakakuha ayon sa nagpapalagula ng Iberang Krimen, pinagtaas sa 9 ng sila ay dalawa na pumupundag sa oras ng pagbubukas ng nasabing bank. Hinihinala naman ng mga kumuha ng kredito ay sa mga tao sa likod ng bilang sunod na bank robbery sa Sabaguso. Ito na ang pinakamalugong krimen ng pagnanakaw na itinasa bangko. Walang tao pinasalaman sa tao, ang iba dyan ay kriyato at isinumami si Biblia. Ngayon ay kasalukuyan ng nagsasagawa ng mga para sa puso. Wala kami nilalabas na impormasyon kung isang po sa mga pagkain ng dahil ng mga kaisalas sa Korea, Nagalias, dahil properties sa Pilipinas. Samantala, patuloy po tayo tumutok sa GS20 para sa mga updates. Again! Again! Di ba kilala niyo to si Boying Canlas? Sige mo. Si Boying nagamay sa ramen. Paano pamilya nito? Paano nangyari yun eh? Mabait itong tao to. Natawid lang siguro ito kawawa ang pamilya nito. Nakita ko lang po dyan eh. Sige, salamat ha. Bukas bumalik ka dyan. Sige po, good night po. Drive mo ako bukas. Opo. Bait siya po eh. Kawawa na ng pamilya. Ay, ganun kami na. Gising pa kayo. Atay. Ganun mo kaya. Umaga ha? Sige po tayo, tapos na po namin ng palabasin. Si Andy, Tayo pumunta po sa party ni Insan. eh bakit hindi kayo pumunta? Natamad po ako na eh. May magabasok bukas eh. O sige, iwanan niyo na lang bukas yung isang pinto. Kung na eh. Sige na. Madali.
Pare, ano natin? O kasi kami na tuling. Ako nga ba? May nagayon ba? Pare, sabi ka na. Sandali lang ako. Saan ako? Hindi, sandali lang. Saan ka na kinasama mo, ha? Ito ba kayo? Saan yung mga kalagay?
Mercy, umuwi naman si Andy. Mercy. Si Andy, nakauwi na ba? Wala, nasa provision pa po siya. Siguraduhin mo. Siguraduhin mo maayos ang kalagayan niya. Nandun na. Tatay, nasa palinda. Sabihin mo si tatay. Ang tinaguriang pinakamasakong bank robbery sa bansa. Nagkaroon yung mano ng enkwentro sa pagitan ng mga pulisya at suspect na kinilalang si Antonio Tunin de Dios, isang barangay captain. Hanggang ngayon ay ginagahanap pa rin ang ibang suspect na bilang mga anak ni de Dios na nagngangalang Anis de Dios. Patuloy ang pag-iimbestiga sa tinaguriang bloodiest bank robbery sa Pilipinas. Lumabas na muna kayo kung usap lang kami. Sige, Mercy. Samahan mo lang itong mga bata. Mabuti na ito, anak. Dito, protektado ka nila. Anong gagawin natin doon sa kaso? Kailangan lang natin magpagtulungan kay Ma'am Natalia at kay Atty. Paano tayo lalaban? Malaki ang laban natin. Ayoko naman na paliwalain lang nila yung pagkamatay ni tatay. Dapat magbayad ko sino yung dapat magbayad. Tatagan mo lang ang loob mo. Ma'am Natalia, maraming salamat. Mercy, gagawin natin ang lahat para patunayan na kayo ang biktima dito at mananagot sa batas ang dapat pinagot. Matibay mga ebidensya natin, kaya dapat ang makarusahan ng mga nagkagabihan sa inyo. Ang importante lang ngayon ay magtiwala tayo sa isa't isa. Magandang hapon po. Superintendent Bilbao. Wala bang pinto? Hindi kayo marunong kumatok ka. Pasensya na po, madam. Narito kami para kunin si Ate Dichos. Ito ang warang. Kapatid, hindi niyo basta-basta pwedeng kunin si Dejo sa akin. Madam, huwag na natin kahirapan ng ating sarili. Hindi lang. Ikaw, confirm muna namin to. Sige. Hello, Chi! Oh! Eh, nandito mga bata mo. Umuha daw si Diyos. Wala naman yun sa pinag-usapan natin eh. Nobody coordinated that with me. Sige, at ako na ang ayos. Pero kailangan mo rin isuha ko si Diyos. Eventually. Lalo na malapit na ang hearing ng kaso. Multiple murder ba? Sige. Ako mismo magdadala sa kanya sa dyan. Pero sa isang kondisyon, ha? Kung protection na ninyo ang bata ko. Walang problema, Natalia. Oo, nandito siya. Yes, sir. Sige, mga na kami.
nothing but the truth before this honorable court? Paano ninyo natukoy na suspect si Antonio Tunying de Dios sa Udugong bank robbery? Nakataga po kami ng intelligence information. Si Tunying de Dios ay kasama ni Boy Galas sa matagal nang minaman-manang Guzman de Dios Gang, isang grupo ng mga tulisan o robbers sa San Luzon. So, matagal nyo lang gustong mahuli ang grupo ito, tama ba? Opo. Matapos kayo magkaroon ng enkwentro kay Boying Galas, ano ang sumunod na nangyari? Nakatanggap po kami ng order na arrestin si Tunying de Dios. Kaya noong May 22 ng gabi, pumunta po kami kasama ang buong task force para arrestin siya at ang anak niya si Andy. Pero pagdating namin doon, sinalo po kami ng putok. Kaya napilitan kami lumaban. So, paano nyo napatay si Tunying de Dios? Dahil base sa resulta ng autopsiya, pinaril siya ng isang tao na lapit sa kanya. The gun was fired at close range. Objection, Your Honor. Sustained. These findings are not based on official records. Saan base ang autopsy report, Attorney? Your Honor, base ito sa independent investigation ng Civil and Human Rights Commission. Pakita dito. Yes, I have it here, Your Honor. Paano nyo nasisigurado ng miyembro nga ng most wanted gang ang mag-amang ito? Kami po sumusunod lang sa order. Ang task po namin ay play ng mga suspect. Sige, sabihin nga natin, member sila ng gang na sinasabi mo. Meron ba kayong pruweba, katibayan? Nasakot sila dyan sa robbery murder na ito. Kailangan mo tayo. Wala ka sa mga ebidensya na. Witness nila kung saan nagpinuli. Mga polis, iba ang sinasabi, hindi sila consistent. Naiintindihan kita, Jesus de Dios. Mercy na lang po. Makinig ka sa akin, Mercy. Hindi ka pwedeng magtulad. Kung ano naman nangyari mo, yun ang paniwalaan mo. Kung kapag namutulad, kahit gaano kagaling o ka-eksperto ang tulad, hindi ka tayo pagtakot. Hindi ko po kasi kayang alisin sa isip ko na wala akong lakan. Dahil isa lang ako may bahay. Sino pa naman ako? Tapos ngayon, ginamangga ko ang mga iganting tao. At ngayon nandito na kayo at tinutulungan ninyo ang pamilya ko. Hindi ko kayo kaano-ano pero naiintindihan niyo po ako. Salamat po. Huwag hindi ko kayo magpasalamat. Mahaba-haba ang tama. May narinig ko ang putok sa may bandang kusina. O sabi ka na! Ang ganap! Pinaputok na sa likuran namin. Hindi ko isang polis. Sabi niya, tuloy na lang kayo natin magkakaroon to. Sabi ko nga ako, una-unahin eh. Nagtawa na lang sila. Nung gabing yun, nagpunta ako dun sa bahay ng kabarkata ko. Dahil birthday niya. Nagkainuman, kaya dun na rin ako nakatulog. Natakot ako para sa kapatid ko si Maya.
isang pulis, ang sabi niya, maganda yung bata, raipin natin. Buti na lang hindi pumagi yung kasama niya. Dahil hindi raw kasama sa order sa kanila yun. Tapos, nakatanggap ako ng tawag dun sa tiyodado ko. Ang sabi niyo sa akin, pinaghahanap na raw ako ng mga pulis na sila rin ang pumatay sa tatay ko. Natakot po sila para sa akin. Kaya, pinalayo na muna nila ako. Nasaan ka? Nang maganap ang madugong grabe. Sa araw po ako ng bangko. At ano naman ang ginagawa mo doon, mga panahon yun? Ako po yung lookout ng grupo. Ibig sabihin, kilala mo ang miyembro ng gang na to na may gawa ng karumalduman na kaning ito, tama? Opo, kilala ko po sila. Isa sa mga hinihinaan ng kasama sa gang na ito ay narito ngayon sa kwarto. Kung kilala ko siya, maaari mo bang ituro sa ikumang ito kung sino ang tao yun? Mayroon bang dalang baril ang asawa mo mula nung bumuka siya sa unang palpag ng iba? Wala. Nakita kong itinawag ko sa cabinet. So sabay kayong lumabas ng bahay ng asawa mo. Anong nangyari? Napakilala ang asawa ko. Sinabi sa kanya ng pulis na kaharap niya na may itatanong siya sa asawa ko. Tapos, napansin ko na napakahigpit ng pagkakakbay ng pulis sa asawa ko. At pinipilit siyang ilabas ng bahay. Kaya kumapit ako sa kanya. Tapos sinila ako ng pulis. At ibinawa ko sa kwarto. Ikinulong ako doon. Hanggang sa narinig ko na lang na ang tutok kong baril. Kung suspect man si Tujig de Diyos, bakit siya kailangan patayin? Walang kalaban-laban. Hindi ito shootout. That's all, Your Honor. It's your witness. Kumain ka na kumain, Nani. Alam ko na mismo yung namin ni Miray. Umuwi na ba si Anjo? O nakinala ng Bes? Umuwi naman, umuwi naman. Napatawag nga po si Ate Lourdes. Tinatanong kung nauwi na daw po si Kuya Anjo. 3 araw na daw po hindi umuwi. Ano pala eh? Saan ka ba nagpupunta? Ha?
ko, alam mo naman nangyari sa atin, hindi ba? Tol, makiisa ka naman sa amin ni nanay. Kasama ka naman din sa pamilyang ito. Tsaka sana, huwag ka na magbigay ng dahilan para hindi sumamalo ni nanay. Pasensya na eh. Palamig lang po. Sama ba tayo? Ay naku, kahit nagpapalamig ka, magsabi ka man lang sa akin. Simula sa araw na ito, hindi pwedeng hindi ko malaman lahat ang mangyayari sa pamilya ito. Hindi tayo dapat naglilihim sa isa't isa. Sige, kaya na kayo. What? Do we still have something to talk about? Magklase na talaga. Pagkatapos ng lahat, iiwan mo na kami. Attorney, I've already done my part. Besides, I have new and more important responsibilities to attend to. So, napansin ka ng boss mo. Gumanda ang pangalan mo dahil sa kaso na to. May bago ka na trabaho, lalayas ka na lang. Malaki na ang ingay na nagawa ko sa kasong ito. And I think that is okay for now. Okay, attorney, I will try my best to be helpful pa rin. But for now, kailangan ko malaman kung ano bago kong trabaho. Magandang umaga po, Ma'am Natalia. Attorney, ito po, sumanyakap para po sa inyo. Attorney, ito po sa inyo. Salamat po. Ito po. Thank you. Naku, kulang pa nga po yan sa lahat ng mga naitulong ninyo sa pamilya ko. Sa tingin ko, si attorney ang pasalamatan mo. Kasi ako, alam mo naman, nagawa ko na yung gusto kong dapat kong gawin. Di ba, attorney? Well, I'm sorry I have to go. I have a meeting. And, Sir! Oh, yes, I'm on my way. Excuse me. Oh, yes! Ma'am. Thank you. Salamat yes. po. Yeah. I'll be there soon. Bakit? Nandiyan na ba sila? Attorney, hindi naman ba natin kasama si Ma'am sa mga gagawin natin? Hindi, binigay niya sa akin lahat. Yung bahay niya sa akin. Na-i-file ko na sa piskalya yung gamit natin para makasuhan ng mga polis. At pagkatapos po nun, magkakaroon na ng hearing. Pinag-aralan mo na ito lahat, ano? Ako ba? Kasi attorney, sa akin ako umaasa yung mga anak ko. Gusto ko lang namang makita at maintindihan kung ano yung mga nangyari talaga. Attorney, gagawin ko po ang lahat. Tignan niyo po yung bigay ko sa inyo. Masarap po yan. Sige po. Masarap po ito. Ayan po. Attorney, bakit naman wala ni isang kliyente rito? Attorney, we have the affidavit, and I am the representative. Gentlemen, we have come up with a resolution.
there is not enough evidence for probable cause. How is that possible? Attorney, may resolution na kami. We are dismissing your petition. Ano, Mercy? Ituloy pa ba natin yung pagsapalakaso? Magpipetisyon ulit tayo? Eh, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Hindi ko rin gusto yung resulta ng resolusyon. Pero pag di tayo kumusan, ano ba tayo mananalo? Attorney, hindi ba kayo na rin ang nagsabi na huwag akong magduda sa pinaniniwalaan ko? Sistema ang kalaban natin. Nakatama ka nga. Hingante ang pinapangga natin. Hindi ako susuko. Naniniwala pa rin ako sa batas. At naniniwala pa rin ako na may katarungan. Iisa na lang ang pinangahawakan ko. Na malinis ang pangalan ng asawa at anak ko. Kapag tinalikuran niyo ako, attorney, parang tinanggap niyo na rin na walang bisa ang batas ng tao na pinangahawakan ninyo bilang abogado. Papasok ka? Oo, medical mission. Paalam ka pa kay nanay? Siyempre. Oo. Pupuntahan mo lang yung chicks mo eh. Buti ka pa. Oh, ano problema? Wala naman. Nagkatampuan lang kami ngayon. Mas maayos din yan. Okay, basta kung na maglalayo ha. Alam mo naman eh, may pa tayo. Mahirap na. Sige. Ano? Ikaw na ba dyan ha? Mag-iingat ka. Okay. Nonoy! Nonoy, sandali lang! Bakit ginawa mo sa pamilya? Sa mga mo? Bakit mo sila idinihin? Sandali lang po. Matagal ko na po kayo gusto makausap kasi gusto kong humingi ng tawad. Ngayon ka pa hihingi ng tawad? Wala na ang asawa ko. Kung gusto mo itama ang lahat, bawiin mo lahat na sinabi mo sa kanila. Hindi ko alam yung hirap na dinanas ko. Binugbog po ako ng mga lalaking hindi ko kilala. Ayaw po nila akong tigilan hanggang wala akong binibigay na pangalan. Kaya po nagsabi na lang ako ng kung sino-sino. Nagdalan po nila akong po. Pinilit nila akong igdawit si Mamang Tunying tsaka si Adi. Hindi ka na nakawa sa kanya. Pare-pareho lang po tayong biktima dito. Pero habang buwan, dadalhin yan. Yung ginawa mo sa pamilya ko. Kaya po ako humihingi ng tawad kasi alam ko kung habang buhay kong pagsisisihan yung ginagawa nila sa akin. Habang buhay ko din kung maaalala lahat ng ginawa nila pang mababoy.
Nakaalis na ba ang kuya mo? Ito may mga kakainin sa akin ng isang araw. Sige, Nay. Iwan niyo na lang ako dyan. Kaya hindi ko na lang ako mamaya. Ayos ka lang ba, Anjo? Ha? Bakit? At hindi ako yung may ayaw eh. Para to sa pamilya ko. Ella, bakit naman gano'n? Unfair naman. At wala na akong magagawa. Kailangan kong sundin si mama at papa. Ako ba yung Thailand kung bakit kanila papapuntahin ng Maynila? Safe naman ako sa bahay ng tita ko eh. Eh, paano kung meron ka mahanap na iba? Auntie. Ayaw na din ng mama. Ayun pa ako ng connection sila. Dahil sa lahat ng nangyari. Ella, huwag mo na ngayon. Please, huwag mo na muna ako iwan ngayon. Kailangan kita eh. Pag-usapan natin. Pupunta ako dyan. Pag-usapan natin ito na mabuti. Ayusin natin ito, ha? Ella. Bakit na nila pabayaan ninyo? Hindi po ba mo siya nakita? Magkakaroon mo na kay ate. Bodek! Po, Mercy. Nakita mo ba sa amin? Di po eh. Kahapon po magkasama po kami doon. Saan? Doon po sa tindahan. Kung saan po kami lagi nakatama. Sige, salamat. Sige po. Nakita niyo ba si Andy? Parang hindi po namin napansin. Renato, Oh, Mercy. Napadaan ka. nagpapakasakali lang ako baka napunta dito si Andy. Okay, hindi ah. Bakit? Eh, isang gabi nang hindi umuwi eh. Ganun ba? Oo. Eh, baka alam niyo kung... Sandali ah. Sama kita mag-irap. John! Halika, sumama ka.
Eh, nag-aalala na nga ako rin. Kagabi pa? Hindi ba sinabi kung saan siya pupunta? Hindi ko eh. Mawala-garan ako. Nakita niyo ba yung anak ko si Andy? Hindi namin napansin. Hindi mo ba napadaan dito? Salamat po. Mercy, kung mabuti pa, umuwi ka na muna para mapagtahinga. Kami na lang ni John na pupunta doon sa bahay ng nobya ni Andy. Sige na, pahinga ka muna. Tao po! Ella! Ella, may balita ba kay Andy? Basta iha. Hindi pa umuwi eh. Ano ba uli niyong usapan? Sabi niya sa akin, pumunta niya. Mercy! Mercy! Mercy, sandali ah! Mercy! Mercy, sandali! May nadinig daw kasi itong si Bodik eh. Buti ka! Ikaw lang ang sabi. Nagbatid po kasi ako kanina sa kabilang bayan. Meron po sinabi mga tambay sa akin doon. Ano yun? Nakakita daw po sila ng bangkay, mga 20 anos po yung edad. Nasa morgue daw po. Puntaan natin. Andy. Andy.
Kung makikita tayo ng tatay at kapatid nyo, siguradong matutuwa yun. Dahil sama-sama pa rin tayo. Sa kabila ng mga nangyari, isa kami. Merry Christmas! Salamat, Marcel. Hindi ko na magagamit sa ibang witness. Kung gusto mo, ibenta mo na lang natin. Tulungan kita maghanap ng bayad. Sige, kuya. Sa esperas ng bagong taon dito, ulit tayo magsalo-salo. Mercy, baka mas maganda kung lumipat na lang kayo mag-anak. Hindi ko gagawin yun, kuya. Eh ano? Lalaman ka? Yun ang dapat. Paano? Hindi mo kilala ang kalaban mo. Sino ko ba ang dapat mong katakutan? Madami. At hindi mo sila kaya. Araw-araw nakikipaglaban ako bilang isang ina. Tinan ng aking mga anak. Ngayon pa ako susuko. Paano kung malaman mo, totoo pala ang binibintang nila sa iyong mga. Hindi ako naniniwala sa kung ano man ang sinasabi nila. Dahil hindi ganun ang pagkakakilala ko sa pamilya ko. Hindi sila perfecto, pero hindi sila kriminal. Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa iyong pamilya? Hindi ko kailangan magpagpanggaan kahit na kanino. Ang kailangan ko ay pagdating ng aking pamilya. Hindi ako titigil hanggat hindi nalilinis sa pangalan ng aking mga. Desisyon mo yan. Bahala ka. Maraming salamat pa sa lahat ng mga nagtulungan sa